sa iyo kapatid? Hindi ba't lahat ng kamusliman, maging ang mga kafir, naghahangad sila ng paraiso? Lahat ng kamusliman, wala kang ibang hiniling. Tanungin kita, anong gusto mo? Makapasok sa paraiso. Anong gusto mo, Ustad? Makapasok sa paraiso. Anong gusto mo, Sheikh? Makapasok sa paraiso. Anong gusto mo, Ukhti? Makapasok sa paraiso. Allahu Akbar. Walang Muslim, matinong Muslim na hindi pinangarap ang paraiso. Na ito na, sabi ng Allah, bi'an na lahumul jannah, ibibigay ko sa iyo ang paraiso. Ibenta mo lang sa akin ang buhay mo at kayamanan mo. Wa'adan alayhi haqqa fit tawrati wal injili wal Quran. Wa man awfa bi'ahdihi min Allah. Sino pa ang pinaka makatotohanan sa kanyang mga salita? Subhanallah, wala na. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag siya ay nagsalita, asahan mo 100% yan ay mangyayari. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih. Sabi ng Allah, fastabshiru, magsaya ka na. Kapag tinanggap mo itong transaksyon na ito at pinili mo ang tijara na ito, magsaya ka na kapatid. Magsaya ka na sa transaksyon na iyong pinili dahil tiyak na ang inyong tagumpay. Wadhalika huwal fawzul azim. At ito ang tunay, supreme success. Ito yung pinakatagumpay sa lahat ng tagumpay na hinahangad ng bawat isa. Subhanallah. Mga kapatid, tinuturuan tayo ng Allah. Hindi lang itinuro sa atin ng Islam ang paano kumain, paano makipagtalik, paano mamuhay, pati ang paghahanap buhay. Itinuro sa atin ng Quran. Quran ito. Ano naman ang sabi ng mga hadith? Ano naman ang sunnah ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang sabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu bayna yaday sa'a bisayf. Katotohanan na isinugo ako ng Allah sa araw hanggang sa araw ng paghukom. Bisayf, dala-dala ang sayf, ang espada. Waju ila rizki tahta rumhi. At ipinapakain ko na rizki sa pamilya ko ay galing sa anino ng espada, ilalim ng anino ng espada. Bakit? Ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay naging propeta, hindi na siya naghanap buhay, siya ay isang trader. Nung naging sila ng mag-asawa ni Khadija radhiyallahu anha, siya ay isang trader, pero nung dumating na sa kanya ang wahy, dumating na sa kanya ang utos ng Allah, iniwan niya ang kanyang hanap buhay. Ano ipapakain niya sa pamilya niya? Hindi naman pwedeng manghingi ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Pinakain niya ang pamilya niya sa pamamagitan ng ghanima. Sa pamamagitan ng ghanima. At ito yung hanap buhay ng mga sahaba. Paano nabubuhay ang mga sahaba? Sa pamamagitan ng ghanima. Lam tahillul ghanaim lisudir ru'usi ghayrana, sabi sa isang hadith. Kailanman ay hindi pinahintulot ang ghanima sa mga naunang nasyon, sa mga unang henerasyon. Ang ghanima ay sinusunog yan. Sinusunog, pero sa henerasyon ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipinahintulot ang ghanima. Dahil bakit? Ang trabaho ng bawat Muslim sa ummang ito ay walang iba kundi jihad fi sabilillah. Paano mo pakakainin ang anak mo? Pakainin mo sila sa pamamagitan ng ghanima kung totoo kang sumusunod sa sunnah ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil pinakain ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pamilya niya sa pamamagitan ng halalan tayyiba na binanggit sa Quran. Halalan tayyiba ay ghanima. Ang ghanima, ang bukod tanging hanap buhay na pinagkukuhanan ng rizki ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na siya'y nabubuhay. Mga kapatid, subhanallah, ito ang katotohanan. Ano ang trabaho mo? Ano ang pangarap mo na trabaho? At ano ang pangarap mo para sa anak mo na maging trabaho? Hindi ba't dapat pangarapin mo kung anong trabaho ng mga sahabat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kung totoo kang ahlus sunnah wal jamaah na sumusunod sa sunnah, alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ito ang dapat nating unawain mabuti. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang trabaho niya ay jihad fi sabilillah. At ang pinagkukuhanan niya ng hanap buhay o rizki ay mula sa ghanima. Mga kapatid, magising nawa ang bawat isa. Bumalik tayo sa tunay nating trabaho. Gaya ng sabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nung nakasakop sila ng malawak na lupain, ng matabang lupa, masaganang lupain, maraming mga Muslim na nagtanim. Doon sa lupain nung pinagparti-parti nila yung ghanima na yun, napansin ni Umar bin Khattab at hinintay ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu na ito'y oras na ng harvest time, at nung oras na ng harvest time na sinunog niya lahat. At nagtanong yung mga Muslim, ya Amir al-Mu'minin, bakit mo sinunog yung aming mga pananim? Sabi ng Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hindi ito trabaho ng isang Muslim ang magtanim. Ito'y trabaho ng mga ahlul kitab. Ang trabaho ng Muslim ay humawak ng sandata at itayo ang la ilaha illallah at ipatupad ang syariah. Na bumalik tayo sa totoo nating trabaho, mga kapatid. At ito ang pinakamarangal na trabaho sa lahat. Wa akhiru da'wana